bilis lumaki pag maluwang yung lalagyan. Al na rin yan. 15 years ago na rin yan ng mga pond dyan. So, yung number 1 na pond, ayan, no? Tawag dito sa amin is dulce kurumpot. Ayan, so basta hinog, kinakain yan siya. Ayan. Good morning! So, maaraw na po, no? Sana nagdire-diretso na po yung araw, no? Bali ngayon po, lilinisin po natin doon, no? So, bali, itong part na to is naalisan na ni Kuya Adrian ng mga water cans dito, no? Ayan, no? Okay? So, ang plano po natin dito is lagyan ng mga ref tubs, no? Ayan, bali ito po yung pinakamalaking pond natin as of now ngayon. Pero pag naalis na natin yung tubs dyan, yung mga ref na yan, ilalagyan natin yan ng pond liner. Then ipapakita ko rin po sa inyo kung paano natin ilalagay, no? So ayan, no? Ang lalaki na nga ng mga molis natin dito, no? Ayan, no? Bilis lumaki pag maluwang yung lalagyan. Okay, so ito na po yung nilinis natin dati, no? Lalagyan natin yan ng halaman pag nakahanap tayo ng mga kailangan nating halaman. Then ito dito po natin ilalagay yung mga ref. Dito, yung mga ref na yan, i-arrange po natin dito. Itong pond na to, sobrang tagal na din po nito. 15 years ago, siguro more than pa. So, una pa po ito kumpara doon, no? Yan. Tapos dito, meron pa rin po yan. Lilinisan pa rin natin yan dito. Papatulong tayo kay Kuya Adrian, no? So, ito kasing area na to, palibot po yan, puro pond. Ito, matagal na rin yan. 15 years ago na rin yan ng mga pond dyan. So, yung number 1 na pond, ayan, no? Yan, i-restore natin yan. Pati hanggang doon, pond rin yan. Okay? So, sa kabila, andun yung mga baboy damo natin. So, for now, ito lang po muna yung kikiklear natin, no? Okay. Ito nga mga tol, yung nakasanayan natin gawin, no? So, araw-araw before tayo magbukas ng ating pet shop, gusto ko talagang merong ginagawa, lalo itong mga paglilinis at pag-organize ng ating mga kailangan ayusin dito sa ating backyard farm, no? Ayan, bali nakaset talaga sa aking isip na dapat araw-araw meron po tayo magawa na related po dito sa backyard, no? Aside doon sa pet shop, kailangan ko po talaga dito mabawasan yung mga kailangan gawin. Yun nga lang po, kahit na mabilis na po ako gumalaw, parang ang konti pa lang rin po ng nadadagdag, no, sa dami po ng mga kailangan gawin. Madalas nyo naman din po kasi makita na solo lang din talaga ako. Solo po natin inasikaso yung pet shop, at madalas po solo natin inaasikaso yung ating backyard farm, no? Then sasabayan pa po ng ganito na paglinis-linis, talagang kapos na kapos po yung ating oras araw-araw. So dito po tayo mas nahahasa, no mga tol? Ayan na nga, no? At umambun na. So blessing po yan, no? Pero syempre huwag tayo magpapaulan, bawal magkasakit. Ayan, speaking of sakit nga, no, sa tuwing magkakasakit tayo, magkakalagnat, magkakatangkaso, sakit ng katawan, hindi po sa atin pwede mag-day off or magpahinga, no. Kailangan po natin talaga asikasuhin yung mga alaga natin, no. Mas marami po kasi yung oras, yung panahon po na wala tayong helper, no. So, nasanay na po yung sarili natin, yung katawan natin, na kahit po may sakit, magtatrabaho po talaga tayo. Dumating na sa punto mga tol na kapag umupo ako ng mga ilang minuto sa bahay na walang ginagawa, talagang naiinip na ako, no? Gusto ko talagang gumalaw. Gusto ko talagang magtrabaho sa labas, no? So parang pakiramdam ko magkakasakit ako pag umupo lang ako ng mga ilang minuto sa bahay, no? So hindi na talaga sanay yung katawan ko pag ganun. Ito na nga po yung naging exercise natin, no? Sa araw-araw. Kaya po hindi lumalaki po yung ating tiyan dahil magalaw po tayo at pawisin po tayo na tao, no? Naalala niyo po to mga tol? So, di ba? Yung mga bata pa tayo, namamayabas tayo, no? So, ito yung isa sa mga kinakain natin. Tawag dito sa amin is dulce kurumpot. Yan. So, basta hinog, kinakain yan siya. Yan, no? Parang kalabasa na may mga buto-buto. Yan. Ayan nga po, no? So itong bahay na to, pinagawa ko po yan dati, high school pa lang ako. Yan po is naging bahay po yan ng kalapati. So isa po tayo sa may pinakamaraming kalapati, no? Dati, high school po.
So around 2010 to 2013 po, no? So yan pong bahay na yan dyan na nakikita nyo, yung nililinisan natin. Hindi ko nga lang po maipakita yung loob sa vlog neto dahil andito po tayo naglilinis, no? So yan po is pinagawa ko po, benta po doon sa Kalabaw na pinaalagaan po natin, no? Pero kailangan na pong ibenta dahil delikado na po doon sa pinaglagyan nila. Okay, bali maiba nga tayo, no? Na nalilihis na yung usapan, no? So nag-start po ako mag-alaga ng mga iba't ibang klase ng hayop. Elementary pa lang po ako, no? So nagkaroon po tayo ng sense of responsibility sa ating mga alaga sa murang edad. Okay, bali natuto rin po ako dumiskarte para magkaroon ng pera upang makapakain po yung mga alaga natin sa murang edad ko po na yan. Okay, so natuto po tayo rin dito mag-breed kahit papano ng mga hawak nating alaga. Merong manok, merong kalapati, merong isda, no? So yan po yung mga primary na inalagaan natin dati at nakapagbenta rin po tayo ng mga na-breed natin dati, no? Elementary to high school, no? Ayun, at pagtungtong po natin ng college, no? So mas naging sikat-sikat na po yung mga isda that time. So meron na po dumadayo sa medyo malalayang lugar sa ating backyard para bumili ng pang-resell nila, no? So naalala ko pa nga dati, no, yung grupo nila Sir Doms, no, college po tayo, pumunta po doon para bumili ng mga balloons sa ating dito sa ating pinakamalaking pond. Dito yun sila mismo kumuha dati, no. Then yan, so before po tayo nagkaroon ng pet shop, nagkaroon po muna tayo ng backyard. Okay, tapos nakapag-ipon po tayo dito sa ating backyard. Yun po yung ginamit natin para bilhin po yung mga primary po na mga kailangan para sa ating pet shop. At doon po nag-start yung ating fish all you can pet shop, no? Sa halagang 10,000 pesos na naipon natin, benta po yun ng mga isda mostly sa ating backyard farm. Sa mga panahon nga na yun, no? So kinakabahan po tayo, nagdadalawang isip po tayo kung itutuloy natin yung plano na pagbubukas ng pet shop dito sa proper ng Katarman. Bakit? Kasi maliit na maliit po tayo, no, kumpara dito sa existing na pet shop dati. Dito kina Manong, malapit sa may Novax Clinic, no, sa tapat. Isa po sila sa pinakamatagal na po. At the same time, yung dito lang po malapit sa may Motor Ace, sila Mano Dodi, Año Nuevo, na elementary pa po tayo to high school, bumibili na po tayo dyan sa kanila, no? So pero nilakasan ko lang po yung loob ko, no? Ginawa ko lang yung best ko, pinag-aralan ko, tinanggap ko yung mga up and downs, no? Hindi ko lang po in-expect na kumita agad. Basta in-enjoy ko lang po, priority ko lang po na matuto agad, no, sa pagbebenta, sa pag-aalaga ng ating mga isda. At yan po, regarding naman po sa pag-order ng isda sa malalayang lugar, ngayon po karamihan sa mga nagbabuy and sell, alam na din po nila yung mga kondisyon ng isda kapag dumarating po dito sa ating lugar, no? So napaka-stress po masyado, risky po ng mga isda na ibenta agad. So pina-practice po lagi yung treatment, yung quarantine process para po ma-ensure natin na mga healthy po yung ating mga maibebenta or maidi-display na isda sa ating mga pet shop or backyard. Thank you!